Hello, good morning po muli mga kasulibay ko. At nandito naman po tayo sa ating paboritong lugar. Ating paboritong pinapakita sa inyo ang Bukirin, ang farm. So mga kasulibay, as of now, ito na ikatlong bahagi ng aking pagpapatanim sa pagsasaayos at pagpapatanim sa bukid. So, tulad nung sabi ko noon na ito yung pinakamatandang o kauna-unahang bukirin na siyang nalinang ng ating mga magulang. At sa ngayon ako po ang nagtutuloy mga kasulibay, bukod doon sa ating sariling farm at sa bukirin ng aking biyanan. Well, dito po kahit na papano ay hindi natin pababayaan itong lugar na ito sapagkat dito po nagumpisa ang aking mga parents. Ang aking tatay noon nalinangin itong bukirin na ito. So mga sulibay, samahan niyo po akong muli sa araw na ito at naway sama-sama tayo hanggang matapos itong video ito. Maraming salamat po mga sulibay. Tara po. Well mga sulibay, itong lugar na ito, itong bukirin na ito ay mabato. Napakaraming bato. Nakita niyo yung umpok ng bato. Yan po ay nanggaling dito sa bukid na yan nung araw. Kaya po ito ay magubat at nilinang po ito ng mga masisipag na kapagpalang kamay ng ating mga ninuno. At ito nga ang kinalabasan. At sa ngayon ay sa ilang dekada nang ginagamit itong bukid na ito ay ayaw ko po itong pabayaan. So ang sabi ng aking inay ay Edgar, mas maigi kung taniman mo at sikasuhin mo yung bukid natin at kung saan nagsimula ang iyong tatay. So ito po, hindi natin pinabayaan. So mayroon pong problema dito mga sulibay na hindi basta-basta matataniman sapagkat kahit kagubatan po niya sa kabila, ganun din po dito, medyo mataas ang lupa, ito ay mababa. Hindi ito basta-basta makakatihan ng tubig sapagkat ito ang pinakadaluyan ng tubig mula doon sa may itaas. Ayun. So ang ginawa natin, gumawa tayo ng solusyon at upang mabilis ang ating pagsasaayos, ginawa natin ito ay pinalagyan po natin ng kanal dito sa gilid. Ayan po mga sulibay, upang maging source o maging outlet ng tubig at hinbis na dumaan pa po dito sa bukid na ito ay hindi na, dito na po sa kanal. Bagong kanal po ito. So kagagawa lamang po ito 2 days ago. So kahit na dito sa may party dito ay magpakawala silang tubig sa aking mga nakatatandang kapatid na babae at bitawan nila ang tubig ay hindi po didiretso dito sa bukirin na ito. So kaya po ito, napakaganda ng daloy ng tubig. So sa kasalukuyan po mga sulibay, sa araw na ito ay sasabugan na natin ito ng binhi. Direct seeding po tayo with season, no? Mayroon po tayong 3 traktor upang maging mabilis at maayos yung pag-aayos itong bukid, no? 3 itong ating kuliglig na tumatakbo ngayon dito sa ating bukirin. So sa may unahan, sa may taas ay nakapag-umpisa na pong malinang, maayos na po mga sulibay. Kaya si Cardo, yung aking katiwala dun po sa kabilang aking farm, ay nag-uumpisa ng magsabog ng binhi. Dito po sa kabila mga sulibay, napakaganda ng apply na po kasi ito ng abono, kaya verde na. Ito po ay lipat tanim. So itinanim po nila ito. Samantalang dito sa akin mga sulibay ay direct seeding po. Ayan. Ganon din naman dito sa kabila, sa bukid ng isa ko pang kapatid ay kasalukuyan pa lamang na tumataos ang kanilang punla doon. So ito ay mga ilang araw lamang po, mga 10 araw, wala na siguro, ay tataniman na rin po nila itong kanilang bukirin dito. So ito ang purpose po mga kulibay nung aking ginawang pinagawang kanal
Magmula po doon hanggang po doon sa may pinakita ko kanina sa may ibaba. May malayo-layo na rin po yun. Ang purpose po, kahit na magbitaw sila ng tubig dito, ay hindi po tatakbo dito sa ating bukid. So mangyayari dito na po sa salunit po ng kanal at idadaloy na po yun hanggang doon sa may ibaba. Ayan. No, matubig po ito. Dapat na mabawasan ito ng tubig upang mas mahigit na maibaon yung damo. Kaya po, madamo. Ayan. At naglabo-labo na po itong ating kuliglig dito upang talagang may saayos, sapagkat ito ay ura-urada na pong pagkilis ito mga kasulibay, no? At talagang pinamadali ko na sapagkat mahuli tayo sa petsa o sa schedule ng ating pagpapatanim. So imbes na po magpunla pa tayo ay direct seeding na po. Ayan. Upang mahabol natin yung schedule sapagkat marami tayong pinagkaabalahan ng mga naunang buwan, nitong nakaraang buwan at mga araw ay ginawa po natin na nakakonsentrate tayo doon sa kabila. So dito sa may bahagi dito ay naging alisto lang po tayo. Kahit nahuli na ay naglatag tayo ng 3 kuliglig, 3 traktor upang mabilis na linangin ito at masabugan na. Kung mapapansin nyo po mga sulibay, yung mga pilapil ay may mga nakatindig pa ring damo. Subalit wala na pong problema yan sapagkat yan ay mamamatay na dahil yan inisprehan po ng mower with ultra, mower ultra, yung mower na mayroon ng 240 na siyang papatuyo dito sa damo at tuluyang mamatay. So magiging malinis po yan mga pilapil natin. Ayan, yung pong mga mabababaw o medyo uka-uka ng mga pilapil ay pinatapalan po natin kahapon. Mayroon po tayong mga nirentahang mga tao upang isaayos yung mga uka-ukang pilapil. So kanina nag-start po sila ng ganap na ikapito ng umaga. Magmula po doon itong yung tatlong kuliglig na yon o 3 traktor at awan ng Diyos ay mabilis po naman naayos. At sa ngayon naman ito at nagsasabog na itong ating paboritong katiwala na si Cardo. Yan, direct seeding na po yan. So ayan mga kasulibay, hari naway maging maganda ang ating panahon ngayon at hindi na po muna uulan hanggang bukas. Ayun, at sapagkat ina-applyan na po natin ito ng binhi. So sa pagkakataong ito ay matatapos na rin natin yung halos 1 buwan natin na laging nasa bukid.
Puro nasa bukid po ang ating pinapakita sa inyo. At puro pagpapatanim, pagpupunla, pagpapabunot ng mga seeds. At pag-aararo, pagkukuliglig, paglilinang po tungkol sa mga sa bukirin. So ito, ayan, direkta, ayan, direkta po yung palay natin. Ito po tulad ng ginawa natin doon sa kabila, sa maluwag-luwag nating taniman, ay direkta ang ating ginawa. Wala na pong hindi na po natin ibinabad o pinasibol pa, sapagkat quality naman itong ating binhi at na-testing na natin yung kalidad nito. At talagang tumubo siya ng magaling. At ganoon din po naman yung una-una nating isinabog na ay maganda na ang tubo sa ngayon, mga kasulibay.